Nagmistulang parang naging siege, grabe. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin mahanap kung nasaan nga ba talaga si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya pag-uusapan natin ang 5 possible reasons bakit ang hirap hanapin si Pastor Apollo Kibuloy na head ng KOJC or Kingdom of Jesus Christ. Siya nga pala si Pastor Apollo Kibuloy. So hanggang ngayon, hindi pa rin talaga siya nahuhuli ng mga otoridad kahit na anong gawin nila. Hanggang ngayon, as in, kahit na i-swarm pa or kukuyugin yung Kingdom of Jesus Christ, hirap pa rin silang mahuli ang kanilang subject. The first possible reason ay siya daw ang the Son of God. Bilang isang Son of God, meron daw siyang divine power. Ito yung power na wala daw or hindi daw nakikita sa mga ordinaryong tao. Meron daw siyang kakayahan na mag-teleport. So, from one place to another, pwede siyang maglahong parang isang bulak at pwede daw siyang magpakita na biglaan sa isang lugar na nakikita mo na lang at magugulat ka na lang, katabi mo na pala siya. Dahil yun daw ang isang kakayahan niya, kaya daw hindi siya mahuli-huli ng kahit na sino man, regardless kung otoridad man or important person o kaya ng kanyang mga kalaban. So that's why marami talaga ang naniniwala sa kanyang divine powers kasi nga siya daw ang natatanging Son of God na pinaniniwalaan din na kaya daw niyang mag-save na sangkatauhan. Pangalawa, talagang pinaghahanap na siya ng mga otoridad hindi lang dito sa Pilipinas kundi pati na rin sa abroad kasi nga merong mga sarit-saring mga kaso na patong-patong na final against him. That's why inalerto yung kanyang mga kaalyado kung saan siya pwedeng magtago. So may mga plan A, plan B, plan C na mga effective strategies para hindi siya madaling mahuli. So yung mga gustong protektahan siya, they make sure na mahihirapan talaga kung sino man ang may gustong ipahuli siya na hanapin siya o kaya i-prosecute siya or i-crucify siya kasi nga marami talagang butas na talagang tatahakin bago siya mahuli. The third, may pera si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi nga, bilang head ng Kingdom of Jesus Christ, syempre, matagal nang na-establish yan, matagal na rin marami ang sumusuporta sa kanya, including yung mga material things na nakapagbigay talaga ng foundation ng kanyang kingdom. So, nagkaroon siya ng maraming properties, marami siyang assets na kung saan pwede niya itong gamitin para magtago. So, pwede siyang pumunta from one place to another, yung mga properties na nakapangalan sa kanya or nakapangalan sa kingdom, in which marami din siyang mga alalay o kaya mga supporters na handang makipagtulungan sa kanya, especially in times na hahanapin siya ng otoridad or in times of situations na katulad niyan. Ang fourth ay marami talaga siyang followers, marami siyang supporters, at marami talaga ang willing na mag-sacrifice alang-alang sa pagsupport na nila kay Pastor Kibuloy. So kita nyo nga naman no, yung nangyari sa Davao kung saan nagkaroon sila ng rally. So ito yung isang signal na marami talaga ang gusto na i-defend si Pastor Apollo Kibuloy kahit na haharapin nila ang wrath o kaya yung rule of law. So wala silang pakialam kung maraming mga police or even mga sundalo ang haharang sa kanila, basta ang importante ay iaalay nila ang kanilang sarili para suportahan si Apollo Kibuloy at mahirapan ang mga otoridad na hulihin siya at ikulong. Pang-fifth naman ay syempre, marami siyang connections. Kahit na hindi natin alam, may mga kakilala talaga si Pastor Apollo Kibuloy at kanyang mga kaalyado na kung saan sila ang tumutulong sa kanya para hindi mapadali ang panghuli sa kanya o kaya ang pagkulong sa kanya. So, instrumental din yung pagprotekta ng kanyang mga friends towards Pastor Apollo Kibuloy dahil yung mga ibang friends niya or ibang connections niya ay ma-influensya. Pwedeng sabihin natin na kilalang opisyal sa ating komunidad na hindi pala natin alam na nagbibigay pala ng suporta para kay Pastor Apollo Kibuloy. So, mahihirapan talaga ang mga kapulisan
tsaka otoridad o kaya even yung mga foreign authorities na hanapin siya dahil nga merong nang bablock. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin tukoy kung saan nga ba talaga pumunta si Apollo Kibuloy, kung bakit ang hirap niyang hanapin. Kaya I will not be surprised kung one of these days biglang lulutang si Pastor Apollo Kibuloy. Pwede sa television lang, pwede sa recorded video, o kaya in real life. So, abangan na lang natin yung progress ng kasong ito. It's because medyo eto na yung inaantay natin na malateleserye na kaganapan doon sa Davao City. So, tignan na lang natin kung ano yung mangyayari if ever man na magpakita si Pastor Apollo Kibuloy. That's all, guys. Always remember to stay safe and be always positive. Kaya naman, follow nyo na lang ako sa ating Instagram account, The Story of Anthony, and even sa YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, and everything else. So, thank you and have a nice day.